Okay, mga Lods, pag-usapan po natin si Supafly dito. Ngayon, ako wala naman akong problema sa mga pinaglalaban nyo. If you want to attend the September 21, 2025 rally, go ahead pare. Ano nyo yan? Karapatang pang tao nyo yan. Diba? Ano yan? Constitutional rights nyo yan. Your freedom to freedom nyo yan to assemble. Diba? Kung gusto nyong, kung gusto nyong gawin nyo yan. Pero siguro reminders na lang yung ibibigay ko sa inyo since ako ay elderly YouTuber. Ito yung mga dapat nyong tandaan. Sana, number 1, una muna yung kanyang sinabi dito. Wala akong problema kung galit kasi kapitalismo. Ang problema lang, ano yung konteksto ng galit mo sa kapitalismo? Kasi may okay na kapitalismo eh. Halimbawa, yung mga SM, di ba? SM, Coca-Cola, Pepsi, yung mga Nike, yung mga Jollibee, McDo, these are all companies thriving in capitalism, di ba? Merong healthy competitions among this company to serve us better. So in that context, capitalism is actually very good. Pero there are also bad capitalism. Ano to mga to? Yung mga kupal na mga flood control project ng mga kunyari yung mga nababalita, 'di ba, yung mga contractor na yon, they are also capitalist, kaso ang ginagawa nila, they are rigging the system for them to get all the money that they can. So, they are working in cahoots with corrupt officials who have the power to give them projects, and yung pera natin yung ginagamit. That is the kind of capitalism that I do not agree with. Hindi. Yun ay corrupt practices, di ba? So, ibig sabihin, good, clean capitalism is okay. Another example, si Kuya Omar Baliw, di ba? Kasama niyo yan sa 21, di ba? Si Omar Baliw ay may-ari ng High Minds. Ang High Minds ay nagtatrive yon sa kapitalismo, 'di ba? May mga kalaban siyang brand, pero yung sa kanya yung yung nangingibabaw, 'di ba? Walang problema doon. Pero again, meron din mga tao na nilalaro nila yung sistema para ma-circumvent nila yung mga dapat at saka hindi dapat gawin, 'di ba? So again, the capitalism is not the main problem. The main problem is corruption. Okay, so I just would like you to fix kung ano yung pinaglalaban nyo. Siguro naman, in a way, gets ko yung gusto mong parating. Pero gusto ko lang i-clear natin para yung mensahe mo sa mga fans mo is straight up, di ba? Mas maganda kasi kung yung ating bara ay or yung ating laro sa salita ay talagang tumatatak kesa medyo kung ako yung titingin, hindi ko alam kung saan ka nanggagaling dyan. So, yun yung aking gustong anuhin sa'yo. Gustong ipaiba, konti lang naman yan. Kumbaga, palitan mo lang ng corruption yan, mas maganda pakinggan yan. Tingnan nyo. For the world to survive, capitalist must die. Eto. For the world to survive, corruption must die. Di ba? Mas maganda yung mas malalim yung banat. Pero it's up to you. Wala namang problema kung gusto mong i-express yung sarili mo sa ganitong uri ng kapitalismo. Kasi totoo lang, dominated naman talaga ang kapitalismo dito sa ating bansa. Halimbawa, yung mga malalaking kumpanya tulad ng SM, totoo naman talaga na halos wala silang kompetensya. Halos wala kasi may Robinsons pa naman eh. So, onti lang yung big players sa ganong klaseng market or sa soft drinks, di ba? Coke, Pepsi. Pero other than that, meron pa bang mga new players? Medyo hirap sila. So, siguro in that way, kaya siya galit sa capitalism. Pero again, when you're going to march sa 21 sa Luneta, please make sure na ang iyong laban ay about sa corruption, okay? Or corrupt practices that destroys capitalism, kasi niririg nila yung sistema eh, 'di ba? Yung literally rigged yun eh. Kunyari yung bidding na lang ng mga contractors, 'di ba? Napanood niyo yung expose na yon? Ang ginagawa pala nila doon ay meron ng panalo tapos yung iba balato, 'di ba? So yung ganong klase ng corrupt capitalism, ayaw natin yon. So sana maiayos lang natin yung pinaglalaban natin. Pero okay na okay ako mga Lods, pumunta kayo sa 21, no problem at all. Basta mag-iingat din kayo. Okay, ngayon,
basahin natin yung mga post ni Superfly para maintindihan natin yung pinanggagalingan niya. Kasi it's much better na tayo ay umintindi kaysa magalit na lang ng sobra-sobra. Pero again, gusto kong yun lang yung reklamo ko sa kanya talaga, na yung pinaglalaban is i-align sa kung ano yung problema, yung main problem, corruption talaga yan. Okay, so let's go. Eto, sabi niya dito, walang mangyayaring gulo, walang sungay na ipapakita, wala kaming pinalaganap na krimen. Ang gusto lang namin ay marinig at maramdaman ninyo ang hinanaing ng inang bayan. So I like that. I really like that. Kasi totoo lang, you people, lalo kayong mga kabataan, you have all the passion in your heart. So keep it burning. I like that, di ba? Eto, maganda tong sinabi niya rito. Agree ako dyan, 100%. Eto, gumaganap ako ng walang partidong sinasamba. Very good. Gumanap kami ng maging boses para sa kabataan ng Pilipinas. Inuulit ko, wala kaming partidong padrinong sinasamba, or at lalong-lalong wala kaming sinasambang pera sa kagaya nyo. Good. Kasi yun nga yung problema dito eh. May mga tao talaga na sobrang corrupt nila, na when is more, 'di ba? When is enough, 'di ba? Putya, billion yung ninanakaw, grabe, 'di ba? Maintindihan mo pa sana kung may pangingailangan eh, pero once you stole the first billion and then you stole another billion, parang god damn, when is enough, 'di ba? So these are the things na nare-realize ko as the weeks go by. And ang ano ko lang din sana, pag may sumigaw ng bring him home, o kaya tawag dito, kasi tama naman yung kung may paparesignin kayo, pero kung meron man, wag sana si BBM, siguro wag din si Tito Soto or si Marcoleta. Sa Congress kayo siguro magalit kasi mas maraming kurakot sa Congress. Sinasabi ko lang kasi mas maraming kongresista. And si BBM naman, pag inalis nyo kasi yan, ang papalit, hindi rin maganda. So, sa 2028 na lang tayo magkita-kita. If gusto nyo ng palitan ng presidente, sana maging deal natin yun between us na iba-iba yung sinusuportahan. Eto, yung kabataan na ang alam nangyari sa kasalukuyan, pwede, pero yung mga bata na di alam ang pinaglalaban at inuuna yung action kaysa sa utak, hindi. Eto, di din kayo pumunta doon para magpa-picture, baka makaltukan kayo ng mga idol nyo. Ayan. Iba pinaglalaban natin doon, imbis na marinig tayo, baka unahin nyo kung ano-ano, di yun meet and greet. Yan, very good. Maganda tong sinabi niya rito. May actually kanina kasi ang nakita ko lang yung picture, sinend lang yun sa GC namin. Tapos sabi ko, bakit yan? Di ba mas maganda kung corruption? So what I did was I did try to read his post. Okay, may ano pala to, may sense pala yung sinasabi nitong bata na to. Pag nakapasok pa sa hip-hop scene si Rapido, di na ako ang magrarap. Grabe naman kayo. Kasi si Rapido naman, rebelde agad porque magni-ninja suit lang. Baka yun yung way nila para i-express yung sarili niya. Magpaka-Rizal tayo, wag magpaka-Bonifacio. Si Rizal, itinaguro ng national hero dahil hindi gumamit ng dahas. Very good. Gusto ko yan. So, clear yung mensahe niya. Huwag kayong tatanga-tanga doon at mang-aaway kayo, ha. Wag kayong mang-away. Ang kalaban nyo ay sistema, hindi ang isa't isa. Hindi pulat dilaw tunay na magkalaban. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan, justisya ay para lang sa mayaman. So, hindi tayo ang magkakalaban dito, mga lads. Ha, tandaan niya na pagpupunta doon, wag niyong kagalitan lagi. Wag niyo ako kagalitan kung laging bumuboses dahil ginagamit ko. Hindi das, exactly. Hindi nga, dati naka-all cap siya, ngayon mellow down na. Joke lang. Okay. Baka akalain nyo, natapos na yung kwento, di natin sila nakuha sa Santong Dasalan, okay? Ano to? Di bawal na ako mangulit niyan. Ano pala to? Okay, tingnan natin. Madaming nagagalit dahil sa nagawa ng pagtindig. Ito, maganda tong picture niya, yung expression na if we bond together, we can, yung mga malalaking pating, pwede tayong pwede natin silang mapabagsak.
Pero eto lang ba si Dwight Spencer okay, wala pa tangina nitong mga to. Ano ba akala niya sa 21? Uutusan ko yung kabataan na gumawa ng gulo. Very good. Wag talaga. Mga tanga boses ang gagawin namin para mapakinggan at hintayin nilang action nila. Pag di gumawa ng action, yun ang di ko alam kasunod. Pero Nepal nagagawa nilang 48 hours bago ang lahat. Explain ko lang sa'yo, Superfly, yung ating, yung sistema dito sa Pilipinas. If you want a successful EDSA, you actually need support from the military and the police. Kasi pag ang gobyerno mo, nawala yung dalawang support na yon, sure ball babagsak yon. Best example nito yung EDSA 1. Si Ramos, from the police, PNP chief siya dati, umalis siya. Si Enrile, chief of staff ng military, hindi, baliktad yata ako Basta si Ramos at saka si Enrile, umalis sila kay Marcos. So, nag-succeed yung EDSA. Bumaliktad sila at bumalik sila sa mga taong bayan. So, in that way, naging successful yung EDSA. Same with EDSA 2 na pinaalis si ERAP. I believe si Panfilo Lacson yung PNP chief no. Nakalimutan ko lang yung PNP, yung AFP chief noon Pero, the idea is when the government loses its military and police power, something that keeps the law and order, it will surely topple down quick. So hopefully etong sa susunod na sa sa mga tawag dito sa inyong pinaglalaban, sana sa ating pinaglalaban, kasi kasama din naman ako na ayoko sa corruption, di ba? Pero I don't believe I can go there. I believe I can't go there kasi may ang daming documents pero ano yan, personal ko yan, so I don't wanna include that here. So etong problema pwede din may mabago within 48 hours. Sana meron talagang may mga tao talaga na alam ko na, ako may idea ko kung sino yung dapat mag-resign And it's not in the Senate, it's not in the executive. Probably it's in the Congress. Probably. Kaya gusto ko namin umaksyon kayo, but yung ibang may kaso pinasasahuran pa din. Parang ginagago nyo lang ang mga Pinoy. That's the inequity of our country, my brother. Pero, sana lang, kanta mo ba to? Okay, so good song. Okay, ano ba to? Yun pa rin. So, I just would like you to keep it calm. Okay, tandaan nyo lang, iisa lang ang buhay nyo, ingatan nyo yan. And I understand that the passion is there, but again, the police will always maintain order doon, but you are free to shout to the highest kung about sa mga hinanakit nyo, but again, it's supposedly a peaceful rally, okay? And maganda naman yung sinabi niya rito na boses yung gagamitin nila, which is good, palakpakan doon. And sinabi niya rin dito na hindi naman niya uutusan na kung anong gawin ng mga fans niyang pupunta doon, di ba? So makikibakal lang sila against corruption, and I like that. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, I'll keep you updated sa mga findings ko in the next following days dahil papalapit na tayo. Superfly, hope to see you soon. Gege mga lods.